The report that we have mentions that there is a 55 to 80% likelihood that these underwater gliders or drones were made in China. Submersible drones na na-recover sa territorial waters ng Pilipinas. 55 to 80% ang posibilidad na mula sa China ayon sa Philippine Navy. The Comelec NBank is now placing Buluan Maguindanao del Sur under Comelec control. And therefore, kung ano yung mga guidelines natin na in-issue nung nilagay natin ang Dato Udin SWAT under Comelec control ay parehas din yung ipapatupad na polisiya ng Comelec dyan sa Buluan. Buluan, Maguindanao del Sur isinailalim na rin sa Comelec control. 3 Philippine National Police officials ipinatatanggal sa pwesto ng Comelec. Bandang alas 4:30 ng hapon, ayon po sa Regional Director ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng 7 pulis. 7 pulis na persons of interest sa pamamaril kay Albuera Mayoralty candidate Kerwin Espinosa, kinasuhan na. But I don't think China Coast Guard will elevate the tension sa ginagawa nilang illegal patrol dito sa part na to ng off the coast of Zambales. Tensyon sa West Philippine Sea pinaniniwalaang hindi pa rin iigting kahit patuloy na nakikita ang presensya ng China Coast Guard sa lugar. Makakaasa po mga kababayan natin na itong cooperation na to, tuloy-tuloy ito, para hindi kang pang Holy Week to, talagang araw-araw ng ganito. And we will even continue to improve this. Maigsing pila at mabilis na proseso sa immigration counter sa Ninoy Aquino International Airport, inaasang magtutuloy-tuloy na. 10% increase o nasa 385,000 motorista inaasahang dadagsa ngayong long holiday sa North Luzon Expressway. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nasa 1.4 milyong taxpayer pa ang inaantay ng Bureau of Internal Revenue o BIR ngayong araw na hahabol sa deadline ng filing ng annual income tax return. Sa kabila nito, nagpahayag ng kumpiyansa ang komisyon na kanilang maaabot ang target tax collection ngayong taon. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ilang percent ng taxpayer ang nakapag-file na ng kanilang annual income tax return bago magtapos ang deadline ngayong araw? Magandang hapon, Monica. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, tumaas ng 2.2% ang bilang ng mga nag-file ng kanilang income tax returns o ITR bago ang deadline ngayong taon. Kumpara ito sa bilang ng mga nag-file sa parehong panahon noong taong 2024. Ipinaliwanag ng komisyon na ang nasabing bilang ay tumutukoy pa lamang sa mga online filers at hindi pa kasama rito ang mga nagsumite ng kanilang ITR sa pamamagitan ng manual na paraan. So far ang base sa data na nakuha natin ng tanghali nalampasan na natin yung nag-file last year. Yung data natin last year nasa around lampas ng 1.623 million. Ngayon nalampasan na natin yan by 2.2%. So maganda ang turnout and madadagdagan pa yan dahil yung data natin ay online filers pa lamang. So and again that's as of 11 AM. Binigyang din ng Bureau of Internal Revenue na wala ng extension sa deadline ng filing ng annual income tax return ngayong araw. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., sapat na ang ibinigay na panahon sa filing simula nang buksan nila ito noong Pebrero ngayong taon. Ngayon wala na pong extension dahil naging naman tayo dyan sa kampanya natin. Nagsimula tayo ng kampanya natin ng February at nagbukas din tayo nung nakalaang 2 Sabado. And may extended banking hours din na ginawa for the past 2 weeks. At kahit bangko nagbukas nung 2 huling Sabado. Kaya ngayong huling araw ng filing, may ilang last-minute filers o mga humabol pa rin sa mga tanggapan ng komisyon. Gaya na lang ng first-time tax filer na si Ricky Ensho na nag-file para sa kanyang bagong negosyo. Aniyang malaking tulong ang ginagawang hands-on assistance
na ibinibigay ng mga kawani ng BIR, lalo na sa kanilang unang pagkakataon pa lang gagawin ang nasabing proseso. From dun sa step 1 pa lang, may mga nag-guide na kagad dito ng mga staff ng BIR. Then, kung wala kang alam dun sa idea or anything na i-guide ka nila hanggang matapos yung procedure. Kaya mabilis din yung pag-file ng online. Mas pipiliin na rin ng last-minute filer na si Earl J. Nofable ang mag-file sa online sa susunod na taon dahil gaya ngayon ay kinailangan niya pang mag-half day sa trabaho para lang iproseso ang kanyang taunang income tax returns. Online po. Kasi tipid sa oras eh. Kumpara sa manual, kailangan mo pang mag-print tapos pupunta dito para magpatatak. Yun lang po. Kasi sa online, baga sasubmit na lang tapos okay na siya. Samantala nagpahayag naman ng kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue na maaabot nila ang itinakdang target para sa taong 2025. Ayon kay Commissioner Lumagi Jr., patuloy ang pagsusumikap ng BIR na mapabuti ang koleksyon ng buwis sa bansa. For 2025, ang target natin ay 3.23 trillion pesos. At tingin naman natin, again, base sa tinatakbo ng ating mga programa na nalatag na natin at base rin sa takbo ng unang mga buwan from January to March, ay maganda nagiging takbo ng ating koleksyon. In fact, over target naman po tayo at yan din ang inaasahan natin ngayong buwan ng Abril at sa susunod na mga buwan. Monica, dahil sa positibong resulta ng online filing ng ITRs ngayong taon, target ng Bureau of Internal Revenue sa taong 2026 o sa susunod na taon na gawing ganap o fully digital na yung pagpa-file ng mga ITRs. Gayunpaman, binigyang diin ni Commissioner Lumagi Jr. na mananatili pa rin na handa at bukas ang kanilang mga tanggapan para gabayan at tulungan yung mga taxpayer na hindi pa pamilyar sa online filing. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Jed, yung mga kababayan natin na hindi nakapag-file, hindi umabot sa deadline ngayong araw, at ano ang mga maaaring maging penalties nila kung sakaling mag-file na sila sa mga susunod na araw? Jed. Yes, Monica, sa mga hindi makakaabot o hindi nakaabot sa deadline ngayong araw, mayroon silang matatanggap na multa na surcharge, interest o compromise penalties. Yung surcharge ay yung 25% na karagdagan doon sa ibinabayad nilang buwis at mayroon din silang 12% interest na taon-taong idadagdag hanggat hindi sila nakakapagbayad ng kabuuan. Monica. Alright. Maraming salamat, Jed Neresina. Asahan na ang maigsing pila sa immigration counters ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahit hindi holiday. Ito ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos magtalaga ng karagdagang immigration officers sa paliparan. Tiniyak din ng kalihim ang kahandaan ng NAIA sa pagdagsa ng mga pasahero sa darating na long holiday. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Commissioner Viado committed that they would fill all the counters with immigration officers 30 minutes before the start of the peak hour, which is 3:30. Kaya si Commissioner, ang aga-aga nandito, alas 3 pa lang, nandito na siya. No, just to make sure na puno lahat yung counters natin bago pa mag-umpisa ang peak. And ito yung resulta. Makikita nyo, halos walang pila. Binuksan na ang lahat ng immigration counters sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ilang araw bago ang inaasang pagdagsa ng mga pasahero kasabay ng long holiday. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, humahaba ang pila sa immigration kapag peak hours sa pagitan ng alas 4 ng madaling araw at alas 6 ng umaga. Sa isang video mula sa Department of Transportation, makikita ang mahabang pila ng mga pasahero sa immigration area hindi pa man sumasapit ang holiday. Aminado naman si Immigration Commissioner Joel Viado sa problemang ito sa paliparan. Dahil sa masisirang pag-uusap rin po namin ng DOTR, kaya po ito na-implement. Kasi syempre naman po, pagka nag-arise ng isang problema, we have to consult other agencies. Hindi naman po iisang ahensya lang ang makakapagbigay o makakatugon sa mga problema sa pagbigay po ng solusyon. Gaya po na sinabi ko kanina, whole of government approach po.
Paliwanag naman ni Secretary Dizon, ngayon lang nasolusyonan ang problemang ito dahil sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan. Alam mo, in the past kasi, sad to say, no, turuan eh. No, imbes na mag-usap, imbes na magtulungan, nagtuturuan. No, and yun ang ayaw ng ating mahal na Pangulo. No? Para masolusyonan ang problema, sinabi ng kalihim na nakipag-ugnayan siya sa Immigration, Manila International Airport Authority at ang bagong private operator ng paliparan na NUNAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Makakaasa po mga kababayan natin na itong cooperation na to, tuloy-tuloy ito, para hindi kang pang Holy Week to, talagang araw-araw ng ganito. No? And we will even continue to improve this. Tiniyak din ni Dizon na handa na ang NAIA para sa bulto ng mga pasahero sa mga susunod na araw kasabay ng mahabang bakasyon. Handang-handa na, kitang-kita naman natin no, yung improvements na ginawa ng NNIC with MIA. Sa taya ng Department of Transportation, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa NAIA simula bukas hanggang sa Huwebes. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit nang nakabantay ang Philippine Coast Guard sa mga malalaking pantalan ng bansa dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Muli namang nagbabala ang Health Department sa maaaring maging banta sa kalusugan ng sobrang init ng panahon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The PCG has deployed 17,000 Coast Guard personnel to conduct pre-departure inspection, to conduct inspection din po dun sa ating mga resorts. Libo-libong personnel ng Philippine Coast Guard ang nakabantay na sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa inaasahan ng pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Ayon kay PCG Deputy Spokesperson Lieutenant Commander Michael Janencina, mahigpit nilang binabantayan ng mga malalaking pantalan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. For the major ports po na ating binabantayan, kasama po dyan yung ating Metro Manila, of course, North Harbor. Meron po tayong minomonitor din somewhere in Batangas Port. So very busy din po yung area yan. Ang ating pong Cebu, Zamboanga area. Nanawagan rin ng PCG sa mga shipping line na huwag samantalahin ang pagkakataong ito na marami ang bibiyahe at ipagsawalang bahala ang overloading. So hindi po natin hinahayaan, particular kami po sa Philippine Coast Guard, ang any acts of overloading both in passengers and cargo. So hindi lang po natin chinecheck yung mga pasahero, figures kung ilan po dapat ang sumasakay sa ating mga barko, particular at gayon na rin po itong ating mga kargamento na niloload. Kasi it doesn't exempt them for this overloading issue po natin. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health sa mga magbabakasyon ngayong long holiday sa gitna ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, sa mga pupunta sa dagat, iwasang magbilad sa araw na walang kaukulang proteksyon. So sunscreen for those going out, hydration, and then don't stay too long in the sun for those people. And then of course every Holy Week nagkakaroon kami ng mga problems of drowning and near drowning. So very important then to make and watch your family, especially in these places where you are vacationing and relaxing. Make sure do not drink and drive, do not text and drive. Binigyan diin ng DOH ang halaga ng maagap na pagresponde at kaalaman sa pagbibigay ng pangunang lunas sa mga nangangailangan ng tulong. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinapayuhang bumiyahe ng mas maaga ng NLEX Management ang mga motoristang maglalakbay papuntang norte ngayong long holiday. Simula bukas, inaasahang mararanasan na naman ang heavy traffic sa expressway dulot ng pagdagsa ng tinatayang 385,000 na motorista na maglalakbay sa NLEX. Samantala, nagtalaga naman ang NLEX Management ng 2,000 tauhan para makontrol ang inaasahang heavy traffic. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ine-expect po namin na bukas po ng hapon, yun, dagsaan na po yung ating mga kababayang bibiyahe, lalong-lalo na yung panorte.
Bukas hanggang Huwebes ng hapon ang inaasahang exodus o pagdagsa ng mga motorista sa North Luzon Expressway. Payo ng pamunuan ng NLEX para makaiwas sa holiday rush. Mas maigi na bumiyahe na ng mas maaga dahil sa inaasahang 10% increase o 385,000 na volume ng mga sasakyan na arangkada sa expressway bukas. Gayunpaman, para maibsan ang matinding traffic, lahat ng RFID at cash lanes sa mga toll plaza ay bubuksan at nagdagdag na ng mga kawani ng NLEX na tutulong sa pagkontrol ng mabigat na daloy ng trapiko. Oo, for the whole of MPTC Expressways, around 2,000 personnel yung i-deploy po namin. Nag-i-implement na kami kaagad ng counterflow bukas ng hapon mula Balintawak hanggang Marilao at saka yung from San Fernando hanggang Davao. Problema naman ng ilang mga motorista, wala pa rin silang radio frequency identification o RFID. Ang iba naman ay nawala. Pina-repaint ko yung sasakyan at hindi nakuha yung dalawang RFID sa North and South. Kunin ko wala. Kaya nga dumaan ako dito just to replace my ID. Punta kami Subic. Sobrang hirap, mahaba ng pila. Tsaka pagka mayroong easy trip, mabilis siyang papasok. Ay katulad niya yun, magpapakabit kami. Samantala, ngayong long holiday, naglaan naman ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ng motorist assistant. Kasama po na po doon sa aming motorist assistance program na tinatawag na namin ngayon na Biyaheng Arangkada. Kasama lahat ng mga MPTC Metro Pacific Tollways Corporation Expressways, yung aming additional mga deployment, yung free towing natin. Pakiusap naman ng NLEX management sa mga motorista na kung maaari ay magpakabit na sila ng RFID at magpa-load. Sa mga interesado, bisitahin lang anya ang EasyTrip website na www.easytrip.ph. Makikita nila if saan sila malapit para makapagpakabit ng RFID. Or pwede ring i-download ang mobile app ng NLEX MPT Drive app at i-register ang RFID account para ma-monitor din ang kanilang load balance o mag-reload sa online account. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nalilihis na umano ang landas ng administrasyon. Ayon sa Presidential Sister, tila mas nakatuon na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa politika kaysa bigyang solusyon ang mga problema sa bansa. Samantala, may pahayag naman ng palasyo kaugnay sa campaign advertisement ni Senator Amy kasama si Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa 3 taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino
sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Hindi naman masaya yung ganon na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang laman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Ayon kay Senator Amy, si Vice President Sara Duterte ang pumili ng itim na kulay na tema na kanilang ginamit sa campaign video na inilabas kahapon. Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Bagaman inendorso siya ni BP Sara at ni Senator Robin Padilla, hindi naman anya siya sasama sa PDP laban at mananatili lang na independent candidate. Pinayuhan din anya siya ni dating First Lady Imelda Marcos na mag-focus na lang muna sa kanyang sariling pangangampanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, naaresto na si Mohsen Madawi, co-founder ng Columbia University Palestinian Student Union. Nahuli siya habang tinatapos ang kanyang U.S. naturalization appointment sa Vermont. Unang dinakip at nakakulong na ang kasama nitong si Mahmoud Khalil na isang green card holder noong Marso. Ang dalawa ang nanguna sa mga pro-Palestinian protest noong 2024. Ang pagka-aresto ng dalawang legal immigrant sa US at planong pagpapatiport ay kabilang sa lumalawak na immigration crackdown ng Trump administration laban sa mga tutol sa polisiya nito. Depensa naman ni President Donald Trump, isinasagawa lamang nito ang kanyang pangakong mass deportation ng mga illegal criminal aliens sa kanyang kampanya. Hundreds of thousands and even millions of them came. 21 million people altogether, but many of the people that came, just a tremendous percentage of them were criminals, in some cases violent criminals. Walang kapangyarihan ang United States government na ipilit sa El Salvador na ibalik sa bansa si Ilmar Abrego Garcia na isang green card holder na maling na-deport sa El Salvador. Ito'y matapos na mariing tumanggi ang pamahalaan ng El Salvador na ibalik ang naturang US citizen sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Sonicos. How can I return him to the United States? Could I smuggle him into the United States? Or whether, of course, I'm not going to do it. Ayaw nang ibalik ni El Salvador President Nayib Bukele sa Estados Unidos si Kilmar Abrego Garcia, ang Salvadoran na maling na-deport ng US sa kanyang home country mula sa Maryland. Ito ang ipinahayag ni Bukele sa meeting nila ni US President Donald Trump sa White House sa kabila ng ruling ng US Supreme Court na dapat maibalik si Garcia kasama ang kanyang pamilya na nabigyan ng proteksyon mula sa deportation noong 2019. Ngunit iginiit ni US Attorney General Pam Bondi na hatulang iligal si Garcia sa US at tinukoy na isang miyembro ng terrorist gang na MS-13.
Dagdag pa nito, walang kakayahan ang US na pilitin ng El Salvador na ibalik sa bansa si Garcia kung tutol ang Pangulo ng Central American country. He was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13. Sinang-ayunan din ito ni US Secretary of State Marco Rubio at sinabing walang kapangyarihan ang anumang US court upang makialam sa foreign policy ng bansa. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. Sinabi pa ni President Trump na plano niyang ipa-deport din ang ilang US citizens violent criminals sa Salvadoran prisons. We always have to obey the laws, but we also have homegrown criminals that push people into subways, that hit elderly ladies on the back of the head with a baseball bat when they're not looking, that are absolute monsters. Sanicos, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang 5 araw na pagbisita sa Southeast Asia kabilang na ang Vietnam, Cambodia at Malaysia. Layunin nito nga palakasin ang ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga bagong taripa mula sa administrasyon ni US President Donald Trump. Naniniwala naman si US President Donald Trump ang pag-uusap ng mga leader ng China at Vietnam ay tila isang paraan upang saktan ang Estados Unidos. Now, let me just tell you this. I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. A meeting like trying to figure out how do we screw the United States of America. Sa pagbisita ng Chinese leader sa Vietnam, nilagdaan ng mga ito ang 45 kasunduan kabilang na ang pagpapabuti ng mga riles at supply chains. Habang nananatiling maingat ang mga bansa sa rehiyon sa balanseng ugnayan sa pagitan ng US at China. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Sinagot ng Malacanang ang patutsada sa campaign advertisement ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos kung saan inilarawan sa itim na kulay ang estado ng bansa. May depensa rin ng Philippine National Police o PNP ukol sa krimen na nabanggit ng 2 opisyal. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Papunta na sa pagkaputi, ganito inilarawan ng Malacanang ang kalagayan ng bansa sa ilalim ng Marcos administration. Taliwas ito sa paglalarawan sa campaign advertisement ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos ukol sa kalagayan ng Pilipinas. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. May buwelta si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa political ad na ito at sinabing mas aakma umano ito sa nakaraang administrasyon. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon sa Malacanang, bilang patunay, bumaba ang poverty rate sa 15.5% noong 2023 kumpara noong 2021 na may 18.1%. Ayon pa kay Yusek Castro, hindi gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ganitong klaseng pangangampanya. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Dumepensa rin ng Philippine National Police ukol sa pagsugpo ng krimen sa bansa. Ayon kay PNP Major General Roderick Augustus Alba, naitala ang pagbaba ng krimen sa unang 4 na buwan ng taon 2025. Where it covers January to April,
of 2025 as compared to last year, where we have a big decrease of 26% sa aming crime statistics. So we stick with the reality, what we have now, yung aming data. Sa kabila nito, nirerespeto ng PNP ang anumang perception ng publiko ukol sa peace and order ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na hindi iigting ang tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng ilegal na pagpapatrolya ng Chinese Coast Guard sa karagatan ng Zambales. Samantala, muling namataan sa teritoryo ng Pilipinas ang isang Chinese research vessel. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But I don't think that China Coast Guard will elevate the tension sa ginagawa nilang illegal patrol dito sa part na to ng off the coast of Zambales. What they want to do is to normalize the illegal patrol. So the moment that they elevate the tension, it might get the attention of the international community. So ma-disrupt yung plano nilang normalization of illegal patrol. Iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG ang panibagong insidente ng mapanganib na pagmaniobra ng Chinese Coast Guard vessel sa karagatan sa Zambales. Araw ng Lunes, April 14, nagdagdag ng bilis ang CCG-21612, barko ng China, at nagmaniobra sa kaliwang bahagi ng BRP Cabra sa Capon Grande, Zambales, dahilan para malagay sa panganib ang navigation route ng barko ng Pilipinas. Ayon sa PCG, ang ginawang ito ng China ay malinaw na paglabag sa international regulations for preventing collisions at sea. Nagpapakita rin ito ng pagsasawalang bahala ng China sa pagpapanatili ng kaligtasan sa karagatan. Bunsod nito, pinaigting na ng PCG ang pagpapatrolya nito laban sa iligal na pananatili ng CCG sa karagatan ng Pilipinas sa Zambales. Kahit mas maliit kung ikukumpara sa Chinese Coast Guard vessels, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng BRP Cabra para mapigilan ang iligal na pagpapatrolya ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tiwala naman ng PCG sa seamanship skills ng commanding officer ng PCG vessel at maiiwasan ang banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat. I agree with you that is a possible incident that could happen, but I have leap of faith. Naniniwala pa rin tayo sa kakayahan ng ating mga crew sa barko na they will be able to professionally still prevent such collision from happening. Samantala, dineploy na ang aircraft ng PCG na Islander 4177 sa karagatan sa Batanes para i-monitor at i-challenge ang Chinese research vessel na nasa loob naman ng teritoryo ng Pilipinas. Namataan ang sasakyang pandagat ng China 78.21 nautical miles northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Tariela, labas-masok ito sa ating teritoryo mula April 2. Wala naman silang kinuha na marine resources, but the vessel itself is already capable of doing scientific research. And that's why our Coast Guard aircraft called them and informed them that what they're doing is in violation of UNCLOS because the Chinese government do not have the right to conduct marine scientific research over our own exclusive economic zone. Walang tugon ng Chinese research vessel kahit ilang beses nang nagsagawa ng radio communication ang PCG Islander. Hindi otorisado ang Chinese vessel na magsagawa ng marine scientific research sa EEZ ng Pilipinas at ang ginawa nito ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Documented na ng PCG ang iligal na aktibidad na ito ng China at iniulat na rin sa National Task Force for the West Philippine Sea. Suportado naman ng National Maritime Council ang hakbang ng PCG at iginiit na mananatili ang posisyon ng pamahalaan na huwag paigtingin ang tensyon sa West Philippine Sea. They're even trying to challenge our own Coast Guard that they are patrolling in their territorial waters and that our Coast Guard is doing very well by counter-challenging them. They're not answering them, but they are counter-challenging them. And that's one very good thing about our Philippine Coast Guard. Samantala, ipinauubaya na ng PCG sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang susunod na magiging hakbang kaugnay ng mga paglabag na ito ng China sa ating teritoryo.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Philippine Navy ang resulta sa ginawang pag-usuri sa mga drone na na-recover sa territorial water ng Pilipinas mula 2022 hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ipinaubaya na ng Santahang Lakas sa Department of Foreign Affairs ang susunod na hakbang ng pamahalaan tungkol sa mga drone. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi Ryan, base sa resulta ng pag-usuri na yan, saan daw galing at sino ang nagpakawala niyang mga drone na yan? Magandang gabi June. Sabi ng Philippine Navy, posibleng inilaunch ito sa pamamagitan ng submarine o kaya via air o kaya naman ay isang mothership. Kung sino ang nag-launch nito ay walang impormasyon tungkol dyan, pero isang bagay ang malinaw, karamihan sa mga drone ay may tatak na China. Nakumpleto na ang pagsusuri sa 3 sa 5 underwater drone na natagpuan sa iba't ibang lugar sa territorial waters ng bansa mula July 22 hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, hindi nila masabi 100% na gawa at idineploy ng China ang mga drone base sa naging resulta ng mga pagsusuri. There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. Why 55 to 80%? Is because of the components inside. Not all of them have markings that they were made in China. Others are available commercial off the shelf. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station on land, to a mothership, or to other drones. Natapos na ang Level 1 at Level 2 exploitation o yung antas ng pagkuha ng impormasyon sa mga drone. Ang Level 1 ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng drone gaya ng kulay, bigat, sukat, marka at iba pang pisikal na katangian ito. Samantalang ang Level 2 ay ang pagsusuri sa loob ng mga drone. Lumalabas na 2 sa 5 drone na kulay itim ay mga uri ng military grade drone. There were CTD sensors or conductivity, temperature, and depth sensors. They had AVS, acoustic vector sensors. Some of the components were available off the shelf. Some of the components had markings from China. Others had defaced markings to probably prevent reverse engineering or to hide the identity of the source. Ang drone na na-recover mula sa Kalayaan, Cagayan noong Agosto ng nakaraang taon ang pinaka-intact sa 5 drone. Mayroon din itong CTD sensor, external Chinese marking at SIM cards na huling nag-transmit sa mainland China. CTD sensor had external Chinese markings. The integrated chips inside were sanitized or were defaced. There was an iridium transceiver with serial number HWA Create. HWA Create is a company that focuses on defense, civil, government, and industrial solutions, the headquarters of which is in Beijing. There was a China Telecom SIM card. The information gathered focuses on bathymetric data. It also collects information on sound propagation underwater. All of this information have uses commercially for scientific research, for academic purposes. They have also dual use for military use. Ang drone na nakuha sa Inatao, Misamis Oriental, Oktubre noong nakaraang taon, bukod sa CTD sensor, may tatak din na ang battery nito mula sa 18th Research Institute ng Chinese Electronics Technology Group na pag-aari ng gobyerno ng China. The 18th Technology Group Research Institute of China, of the CETG,
is the primary sub-company of the CETG when it comes to integrating civil and military research. CETG Corporation is also responsible for the BOIN, Blue Ocean Information Network, which is being used by the Chinese Communist Party in the South China Sea to study the underwater terrain. The information that BOIN uses has dual-use purposes. Sabi ni Trinidad, ginagamit ang mga ito sa pagmamapa sa ilalim ng dagat. In today's generation of warfare, information is key. He who holds information will have an advantage. Any potential adversary who would like to harm our country would need to know the information not only on land, on air, but more importantly, since we are an archipelago, underwater information. These drones give them that information. Ipinauubaya na ng Philippine Navy sa Department of Foreign Affairs kung ano ang magiging aksyon ng pamahalaan sa mga resulta ng mga drone. Mula noong Hulyo noong 2022, 5 underwater drone na ang nakuha ng mga mangingisda at itinurn over ito sa mga otoridad. Pinakahuli ang nakuha sa Masbate, Disyembre ng nakaraang taon. Ito na ang pang-5 drone na hindi natapos ang ikalawang bahagi ng pagsusuri. At yung isang drone na June, yung pangalawang drone na nakuha noong 2022 ay debris lamang yon, kaya hindi na sasailalim yon doon sa second level. Bali ang inihintay na lamang ngayon itong second level nitong pang-5 drone na nakuha sa Masbate noong nakaraang Disyembre. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Posibleng kumonti ang mga government professional workers sa Pilipinas dahil sa liit ng sahod na natatanggap mula sa gobyerno. Panawagan ng ilang government workers organizations sa pamahalaan, bigyang halaga ang mga manggagawa sa pamamagitan ng aumento sa sweldo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Darating po ang panahon, magkukulang na po tayo sa nurses, sa doctors, sa mga health professionals. Ngayon nga lang po, no, dahil po sa dami na nang umalis na at ng ibang bansa na po ng mga nurses, mas marami ang pipiliing mga ibang bansa sa halip na manatili sa Pilipinas. Ito ang nakikita ng ilang grupo ng mga manggagawa para sa hinaharap. Ayon kay Philippine Heart Center Employees Association President Sally Ejes, epekto ito ng maliit na kompensasyon sa kabila ng matinding pagod na nakukuha sa trabaho ng man kay Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Vladimir Ketwa. Ganito rin ang sitwasyon ng sektor ng mga guro sa bansa. Hindi lang yung usapin ng sweldo, yung mismong kalagayan mismo ng mga teacher sa loob ng paaralan. No? Kukumpara mo yung kalagayan ng mga guro sa ibang bansa, malayong malayo. Sinabi ni Courage National President Santiago Dasmariñas Jr. kasama rin sa rason kung bakit iniiwan ng mga empleyado ang trabaho sa gobyerno ay dahil mahirap maregular dito. Hindi po dinadagdagan ang plantilla positions. Nakahawak na sila sa mga posisyon na yan ng ilang taon pero job order pa rin sila o contract of service sila. Kaya naman panawagan ng mga ito sa pamahalaan, itaas ang sahod ng mga manggagawa upang patuloy na makapaglingkod sa bayan. Anila kailangang iprioridad ang seguridad ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay ng makataruhang sahod at maayos na mga kompensasyon. Apela ng mga ito ipasa na ng Kongreso ang 33,000 national minimum wage based on living wage para sa lahat ng kawani ng gobyerno. Dapat po ang sahod, all workers, sinabi po, lahat po ng mga manggagawa at kawani, pribado at gobyerno, dapat po sila ay nakatatanggap ng nakabubuhay na pasahod. Tigilan na rin anila ang kontraktualisasyon at huwag nang ituloy ang mga plano sa right sizing o pagbabawas ng mga empleyado. Plano namang lumabas ng kalsada ng mga naturang workers group sa Mayo 1 kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa. Sahod itaas, presyo ibaba.
Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na rin ng COMELEC control ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur kasunod ng insidente ng karahasan doon. Samantala, 3 opisyal ng Philippine National Police o PNP kabilang ang Police Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region ang hiniling ng Commission on Elections na tanggalin sa pwesto. Ito ang balita ni Dante Amento. The COMELEC NBank is now placing Buluan Maguindanao del Sur under COMELEC control and therefore kung ano yung mga guidelines natin na in-issue nung nilagay natin ang Datuudin si SWAT under COMELEC control ay parehas din yung ipapatupad na polisiya ng COMELEC dyan sa Buluan. Sa bisa ng Resolution number 11131 ng Commission on Elections o COMELEC, formal na ring isinailalim sa COMELEC control ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, dahil na rin ito sa mga nangyaring karahasan sa lugar, kabilang na ang pananambang sa ilang kandidato. Layo ng hakbang na ito na matiyak na hindi maapektuhan ang mapayapang halalan sa lugar na mahigit 20 araw na lamang ay eleksyon na. Kung ano ang ipinatutupad na panuntunan sa Datuudin Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte, gayon din ang gagawin sa Buluan. Base sa report ng ating pong PNP, AFP, kasama na rin po yung COMELEC Regional, ay talagang tumataas ang bilang ng mga insidente ng karahasan dyan sa Buluan, Maguindanao na ito ay makukonsider natin na election-related. So lumalabas, ito ang pangalawa na lugar na dinideklara ng COMELEC under COMELEC control. Si Commissioner Amy Ferolino ang magiging commissioner in charge sa lugar na siya ring nagrekomenda sa Commission NBank hinggil sa paglalagay sa Buluan sa COMELEC control. Isa sa mga tinitingnang nasa likod ng mga insidente ng karahasan ay ang active na private armed group sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Noong nakaraang Biyernes, sinabi ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na patuloy nilang binabantayan ang grupong ito. Meron po kaming existing dun sa BARM na isa. Then dun sa Region 3, iniintay lang po namin yung delisting po. So more or less ang nasa listahan po namin last time is 3, but isa lang po yung talagang active. 3 police officials naman sa Police Regional Office ng Bangsamoro o ProBAR ang inirekomenda ng COMELEC na tanggalin sa pwesto. Ito ay sina Police Brigadier General Romeo Macapas, Regional Director ng ProBAR, Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., Regional Director ng Maguindanao del Norte at Police Colonel Ryan Bobby Paloma, Regional Director ng Maguindanao del Sur. Ayon sa COMELEC NBank, ito ay dahil sa patuloy na pagkabigo ng mga ito na umaksyon sa urgent security details requests mula sa field officers ng COMELEC. Kabilang na rito ang napatay na election officer na si Maceda Abo. Sa kabilaan niya ng paulit-ulit na follow-up ng mga election officers ay walang aksyon na ginawa ang naturang mga opisyal. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nasa diskresyon o desisyon na ng PNP ang kanilang rekomendasyon. Titingnan natin kung ano ang response ng ating pong Philippine National Police sa rekomendasyon na yan at nag-action kasi ang komisyon at kaagad namin ipapadala yung mismo naging action ng komisyon. Wala pang sagot dito ang PNP sa ngayon. Naniniwala ang COMELEC na dapat palitan ang 3 PNP official dahil hindi anya nila nakuha ang kooperasyon ng mga ito, lalo na nitong panahon ng eleksyon. Samantala, kinasuhan ng grupong kontradaya ang party list group na vendors, samahan ng mga maninindang Pilipino o vendors. Hiniling ng kontradaya na tanggalan ang rehistro o accreditation ang vendors party list at idiskwalipika ang ilang nominees nito. Ayon sa kontradaya, ang 3 unang nominee ay hindi naman totoong kasapi ng marginalized sector, sa halip ay mayayaman umano ang mga ito. Lumalabas sa aming pag-aaral na yung top 3 nominees ay hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. It's a big mockery of the law, particularly the Party List System Act of 1995. Sinabi naman ng COMELEC na agad nilang tatalakayin ang kaso at inaasahang magpapatawag pa ng pagdinig hinggil dito. Bagamat sa naunang desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman kailangan ng miyembro ng marginalized o sektor ang isang nominee, kundi sapat nang mayroon itong malinaw na advokasya para sa naturang sektor o grupo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinasuhan na ng Philippine National Police ang 7 pulis na itinuturing na person of interest sa nangyaring pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Samantala, bagamat nagnegatibo sa paraffin test ang mga nasabing pulis, hindi pa rin masasabi ng Philippine National Police na hindi sila nagpaputok ng baril. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bandang alas 4:30 ng hapon, ayon po sa Regional Director ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng 7 pulis. Paglabag sa illegal possession ng firearms at Omnibus Election Code, ito ang isinampang kaso ng Police Regional Office 8 kahapon laban sa 7 pulis na itinuturing na person of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Randolph Tuanyo, dahil ito sa mga nakitang undocumented na baril na nasa kustodiya nila. Tungkol po ma'am sa insidente po ng shooting incident ay wala pa pong napapile na kaso ang ating pong regional office po. Ang sinasabi po natin, ang napile po na kaso natin ay violation po ng Republic Act 10591. Ito po yung sa possession po. Kabilang sa nakuha sa mga ito ang 6 na 5.56 caliber long rifle, 3 9mm, 2 caliber 45 at isang Uzi submachine gun. Na-turn over na ang nasabing mga baril sa forensic group para sa gagawing firearms identification at ballistic examination. Kasama po dun sa service firearms nila yung nakumpiska at meron din po na 10 po na firearms. Yun po yung ballistic examination po natin. May serial number po yung siyam at yung isa po yung Uzi na nakuha po, yun po yung may deface serial number po. Kabilang din sa iimbestigahan ng PNP ay ang may-ari ng bahay kung saan naabutan ng 7 pulis na umano'y nagpapahinga lang. Residential po na dead end po ang tawag po nila po. Ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Tinitignan din ng PNP ang sinabing pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na ambush lang at scripted umano ang nangyaring pamamaril. Sa ngayon po, wala po kami nakikita na ambush po. Alam niyo po, ang PNP ay evidence-based. Kung yan ay later on patungo sa ambush na senaryo, sasabihin po namin sa inyo, i-share po namin sa inyo, pero dapat po ibakapan po namin ito ng mga ebidensya po. Samantala, nagnegatibo naman sa paraffin test ang 7 pulis, pero para sa PNP, hindi pa rin ito sapat na dahilan para sabihin hindi sila nagpaputok ng baril. Ang sinasabi po natin as a rule po, ang paraffin examination po ay hindi po siya conclusive na ikaw yung nagpaputok o hindi, kung ikaw man ay positive o hindi po. Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magka-gunpowder residue. May mga insidente po. Hindi naman po ibig sabihin na negative sila ay hindi na po sila nagpaputok ng kanilang firearms. Sa ngayon ay nasa ilalim ng restrictive custody ang 7 pulis habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng sunog sa ilang establishmento sa Masbate kagabi. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng libreng gamot at food assistance ng provincial government ng Camarines Sur sa mga senior citizen. At kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army, iprinesenta ang iba't ibang armas at improvised explosive device na nakuha mula sa operasyon laban sa mga rebeldeng grupo. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Sa Masbate City, natupok ng apoy ang 3 establishmento sa Rosero Street, Barangay Sentro, Masbate City kagabi. Base sa ginawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Masbate City, umabot sa second alarm ang nangyaring sunog na tumagal ng halos 1 oras bago tuluyang maapula. Based on our investigator, nagsimula yung sunog 9:39. We are under control at 10:30. Burn out 11:30. As to the cause of investigation, we are under investigation. As per our investigator, 3 establishment. Pero may mga kasamang mga boarding house sa likod. Very quickly ang pagkalat ng apoy. But ang maganda naman at napurdo natin lahat dito agad itong sunog.
Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga papel mula sa tindahan ng school supplies na kabilang sa nasunog. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi at halaga ng iniwang pinsala sa mga ari-arian dahil sa insidente. Sa Camarines Sur, patuloy ang pagbibigay ng ayuda ng Camarines Sur Provincial Government sa mga kababayan nangangailangan sa lalawigan. Kahapon na pagkalooban ng mga libreng gamot at libreng bigas ang mga indigent senior citizen sa bayan ng Goa. Kasabay nito ay nabigyan din ang mahigit 2,000 residente ng Barangay Tagungtong, Buyo, Katagbakan at Matakla ng libreng bigas at mga water container para sa malinis na tubig inumin. Nasa 1,000 residente din ng bayan ng Goa ang napagkalooban ng iba't ibang klase ng food assistance ng gobyerno. Nagkaroon din ng serbisyo caravan ang lalawigan sa mga taga-Kabusaw, Camarines Sur kung saan may libreng medical, optical at dental check-up kasama ang libreng mga gamot na kinakailangan ng mga benepisyaro sa lugar. At sa Rizal, ipresenta ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division Philippine Army ang iba't ibang armas na nakumpiska sa mga samahan na mga rebeldeng grupo na kanilang nasagupa. Kabilang sa mga kumpiskado ang shotgun, carbine, rifle grenade, long magazine, 340 rounds of ammunition, IEDs, detonating cord at blasting caps na karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga improvised explosives. Kabilang sa mga nakilahok sa programa ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner. Bahagi ito sa isinagawang pagdiriwang na ika-49 na anibersaryo ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division Philippine Army na dinaw sa Camp Mateo Kapinpin, Tanay, Rizal. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na ito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Pero bago yan, Monica, anunsyo muna, babala muna kasi yung kapitbahay ko talaga yun, no? Nagsabi sa akin, screenshot niya, yung picture ko, although video yun kinuha noong masamang loob. Deepfake nga sinasabi na kanina, di ba? Nandun yung video pero yung audio iba. Nakikita mo naman yun. Ginagamit nila na parang parang supplement daw para sa matatanda, pampalakas daw, mga ganun, etc. Mga panlalaki. Hindi totoo yun. Wala po kaming pinopromote dito sa UNTV na ganoon. Yan po ay ano lang nila. Tawag nun, deepfake nga. Oo. Sana kung ganong makakita sila, bukod sa wag natin paniwalaan, i-report po ninyo yung mga ganong page para ma-take down kasi malay natin merong mga taong maniwala. Tapos 'di ba usually may ganyan. 6,000 nga daw eh. Ang yung presyo nila. Oo. Tapos may mga link. Oo. Masama pa niyan. Madamay ka pa dahil mukha mo yung doon. Puro mga pampa, puro ganun daw eh. Oo. So ano po, ingat lang. Yan. Yan, ito na po ang ating ito legit to, mga kausin natin to, hindi to fake. Ang ating kausing si Grace Alsaibar, Brandy Marquez at Rinaldi Ravi. Maraming salamat din kay Marshall Verdin, Carolina Fabro Lotrania, Barnachea at Totong Dione. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 4:34 na nagsasabi, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
magandang gabi po.